Ang mga bata po ay mahilig na mag-explore 'no, lalo na kung, nakikita po nila na napakaganda ng lugar. Subalit sa sandali po na maramdaman nila na malayo na sila sa kanila pong mga magulang, mas ginugusto po nila na, maging nasa safe zone o safe place kasama ang kanilang ama at ina. Alam niyo po ang Panginoon nagbibigay din sa atin ng safe place 'no. Isang lugar kung saan, magkakaroon tayo ng kapayapaan at seguridad at, masasabi po natin na tayo po ay talagang nasa lugar kung saan nais ng ating Panginoon na nandun tayo. Sabi po sa Kawikaan 18:10 'no, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, ang matuwid ay tumatakbo roon at ligtas. Ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang ganap na katiwasayan at kanlungan sa mga nagtitiwala po sa Kanyang pangalan at tumatakbo sa Kanya ng may pananampalataya. Noong panahon po ng Biblia, ang matibay po na muog ang pinakamataas at pinakaligtas na lugar sa lungsod. Kapag may kaaway, ang mga tao ay hindi po nakikipagtalo, nag-aalinlangan o nagsusuri pa, tumatakbo po sila. No? Pinapaalala po sa atin na ni Solomon na ang Diyos ay higit pa sa mga pader, sa hukbo o ano pa pong depensa. Hindi lamang po siya malakas, siya po ay madaling lapitan at siya ay maaasahan. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 728, sa bawat oras ng panganib at kapighatian, ang Diyos ay tiyak na kanlungan ng kanyang bayan. So ano daw po ang nararanasan natin? Tayo man ay nalulungkot, may pighati tayo sa buhay at marami tayong mga problema, lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, tayo po ay safe. Now, tingnan po muli natin ang ating pong text sa English. Proverbs 18:10. Sabi po dito, "The name of the Lord is a strong tower and righteous. The righteous runneth into it and is safe." So ulitin po muli natin, Proverbs 18:10. "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe." Kaya nga dito po sa ating pong pag-aaral, no, alam nyo, may lugar kung saan tayo ay safe. At yan ay nasa ating Panginoon. Meron po tayong 5 puntos dito po sa teksto po natin. No? At ang ating pong kukunin na acronym ay TOWER. No? TOWER. Ibig sabihin, safe tayo doon sa tower. At ang tower na ito ay ang ating Panginoon. So ano po yung 5 puntos na yon? Unang puntos, letter T. The name of the Lord reveals His character. No? Ang pangalan ng ating Panginoon ay pinapahayag ang kanyang karakter. No? Kapag narinig mo ang pangalan ng ating Panginoon, yun talaga po siya. Alam nyo, marami mga pagkakataon na talagang tayo ay naghahanap ng magandang pangalan. Pero ang ating Panginoon, kung ano ang tawag sa Kanya, yun din po siya. Okay? So, yung karakter ng ating Panginoon nasa kanyang pangalan. Letter O, pangalawang pong puntos. Our God is a strong refuge. No? Lagi po natin tandaan yan. Na ang ating Panginoong Diyos, siya po ay matibay na kanlungan. No? Wala na tayong ibang maaasahan. W, pangatlong puntos, we must run, not wander. No? Tayo daw po ay tumakbo patungo sa ating Panginoon. Huwag pong nagpapalaboy-laboy. Dahil pag palaboy-laboy, walang direksyon. Pero pag tayo tumakbo patungo sa ating Panginoon, may direksyon po tayo. And letter E, elevated above fear. Ibig sabihin, mas nakaangat tayo sa ating pong takot. No? Hindi po natin hinahayaan. Yan, ito po ay isa sa mga puntos. Hindi po, wag nating hayaan na tayo po ay matakot. No?
iangat po natin yung sarili po natin na yung fear is beneath us, no? Hindi tayo maapektuhan. And letter R, ito po yung pinakahuli, resting in the assurance of safety, no? Tayo po ay may katiyakan na tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan sa kaligtasan ng ating Panginoon. So ito po yung 5 puntos, no, na ating pong acronym na TOWER na nagbibigay po sa atin, nagpapaalala sa atin na maaaring puntahan natin ang ating Panginoon. Meron tayong lugar kung saan ang nandoon ang Panginoon na meron tayong kapayapaan. So tingnan po muna natin yung point 1. Number 1, the name of the Lord reveals His character. Ang pangalan ng Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang karakter. No? Sabi po dun sa text, the name of the Lord. Sa kasulatan po, ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang karakter. No? Kung sino po siya. Taglay po ng kanyang pangalan ang kapangyarihan. Taglay ng kanyang pangalan ang katapatan, ang awa, pati na rin po ng pag-ibig. Yung pagkakilala natin sa kanyang pangalan ay nangangahulugan na tayo po ay magtitiwala dahil ayon ang kanyang karakter. Alam niyo po, nauso no dito sa panahon po natin na basta binibigyan na lang ng pangalan, no? Kung ano yung pinakasikat na pangalan. Noong panahon nga namin, yan, ang mga sikat na pangalan ay yan, Richard, yan, okay? Edward, yan ang mga sikat na pangalan ng panahon po namin, 1980s. Kaya marami po ang mga pangalan na ganun, no? Na iba-iba naman kasi, hindi naman siya talagang pag pinanganak yung tao, yung bata, hindi pa natin kilala o alam ang kanyang characteristics. Pero merong mga pagkakataon na nakita lang, no, bilugan siya, mapula yung mukha niya, no. So tinitingnan na doon, no, pinanggagalingan. Pero sa ating Panginoon, ang kanyang pangalan ay yung karakter niya. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa niya, yun ang pangalan niya. Like, mapagmahal, no? Yan ay pangalan ng ating Panginoon, no? Makapangyarihan, no? Yan ay pangalan ng ating Panginoon. Sabi po sa Exodus 34:6, the Lord God merciful and gracious, no? Ang ating Panginoon, ito ay kasama kadugtong sa kanyang pangalan. Siya po ay mahabagin at mapagbiyaya, no? Nagbibigay ng biyaya. Yan ang katangian ng ating Panginoon. Yan ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 9:10, they that know thy name will put their trust in thee. No? So kung alam natin ang ating pangalan, ay maaari tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon ay hindi ho natin maaaring anuhin yung pangalan. May mga sabagay apelyido, for example, no? Kapag kilala natin yung apelyido, ay maaaring pagtiwalaan po natin. Pero mga pagkakataon ngayon ay kung hindi pa natin kilala yung tao kahit may pangalan po siya, hindi natin basta-basta inilalagay yung ating pong pagtitiwala sa kanya. Pero sa ating Panginoon, no, maaari po nating ilagay yung pagtitiwala natin sa kanya. Dahil ang ating Panginoon, He is merciful, He is gracious, at maaari po nating ilagay ang ating tiwala sa ating Panginoon. Dahil yon ang kanyang ugali. Hindi lang niya pangalan ito. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 415, the name of God is a revelation of His character. Ang pangalan daw po ng ating Panginoon ay kapahayagan ng kanyang karakter. So kung ano ang pangalan ng ating Panginoon, yun din ang makikita. No? Kaya nga, ngayon ay halimbawa minsan binibigyan natin ng mga nickname yung ating pong mga anak o Batchoy dahil mataba yung anak natin o kaya naman si Titingting o si Payat o si Pula pag pula yung buhok. Ganyan po ang nangyayari, no? Nakikita lang natin doon sa feature ng tao. Pero sa ating Panginoon, karakter 'yon, ugali ng ating Panginoon. 'Yon ang kanyang
pangalan. Kaya kilalanin po natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. No, lumalaki po yung kumpiyansa natin, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon kapag nakikilala po natin siya ng lubos. Lalong-lalo na nalalaman po natin yung karakter ng ating Panginoon. Okay? So, ang pangalawang puntos po, letter O, our God is a strong and unshakable refuge. No, ang ating Panginoon ay matibay at hindi natitinag na kanlungan. Kailangan ay lubos nating maintindihan 'to dahil maaari kasi tayong lumapit sa Kanya kapag alam natin kung saan tayo at kung ano ang mangyayari at sinong pinagkakatiwalaan natin. Nararanasan po natin, no, na siya ay maaari nating kanlungan. Ito po ay hindi po siya matitinag. Ang sabi po dun sa text is a strong tower, no? Ang Diyos po ay hindi basta mahinang silungan, no? Siya po ay matibay na muog. Ang kanya pong lakas ay higit pa sa anumang kaaway na ating pong hinaharap. Yung mga muog ay hindi po talaga yan gumagalaw, naka-steady lang po yan, nananatili po yang matatag sa gitna po ng mga pag-atake, mga bagyo, mga unos, mga lindol, ay talagang matatag ang isang muog. Ganyan ang ating Panginoon. Now, sabi po sa Psalm 61:3, no? Psalm 61:3, Thou has been a shelter for me and a strong tower, no? Ikaw ay naging kanlungan ko at matibay na muog laban sa kaaway. Alam niyo po, kapag lagi nating sinasabi po ito, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay umaangat ng umaangat. Kapag nakita po natin kung ano yung mga ginagawa at nagawa sa atin ng ating Panginoon, yung ating pong pananampalataya ay lalo pang lumalago. At kahit ano pa ang ating pong kaharapin sa mga susunod na mga pagkakataon, hindi maaalis ang pagtitiwala natin kasi nasubukan na natin ang ating Panginoon. At alam po natin, no, na siya ay hindi magbabago. Kung ano yung kanyang pagmamahal sa atin, kung ano yung ginawa niya sa atin ng mga nakaraan, alam po natin na gagawin pa niya ulit ito at mas higit pa sa kanya pong mga nagawa noon. Now, sabi po sa Nahum 1:7, The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. No? Ang Panginoon daw po ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan. Maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, hindi po siya basta mangangako na Kanyang ipapako. Walang ganun po sa ating Panginoon. Kapag sinabi ng ating Panginoon ay gagawin niya po ito. Kapag ipinangako ng ating Panginoon, hindi po ito mapapako. Ito po ay talagang mangyayari. Maaari po tayong umasa sa ating Panginoon. Maaari tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 70, God is a strong defense to those who put their trust in Him. No? Depensa ang ating Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, kanino pa po tayo makikinig? Magtitiwala ba tayo sa ating Panginoon? Alam niyo po, kapag ang buhay po natin ay tila matatag, no? At nakikita po natin na parang nawawalan na tayo ng pag-asa dahil maaaring sa atin lang sarili tayo umaasa. No, wag po. Kailangan po tayo ay tumakbo sa ating Panginoon na hindi po natitinag. Siya po mismo ang mag-iingat sa atin. Siya po ang matatag na muog na maaari nating pagkatiwalaan. Okay? Ang pangatlong puntos po, W, we must run, not wander. No? Kapag meron tayong nahaharap na mga problema, tayo po ay tumakbo patungo sa ating Panginoon. Huwag tayong magpalaboy-laboy. No? Ito po yung binanggit dun sa text, the righteous runneth unto it. No? Ang muog po kasi ay medyo mataas po yan, yung tower, di ba po? Nakikita po yan sa mga palipaligid. Kapag kayo ay kumakaharap sa problema
o kapagka nararamdaman ninyo na may peligro, saan kayo tatakbo? Siyempre, pupunta kayo dun sa safe place, 'no? Kung wala ngang muog, 'no, umaakyat tayo sa puno para lang makaiwas tayo doon sa mga masasamang wild animals, 'no? Pero kung titingnan po natin, ang ating Panginoon, inaanyayahan po tayo na tumakbo tayo, huwag tayong palinga-linga at kung saan pumupunta, 'no, palaboy-laboy po tayo, parang wala po tayong desisyon na, "Ay eto na lang, dito lang kay brother, dito lang kay sister, dito na lang sa grupo na ito." Hindi po. Kailangan po ay nakasentro tayo sa ating Panginoon na siya'y muog. Tumakbo tayo sa ating Panginoon at magiging safe po tayo, ligtas po tayo kapag tayo sa Kanya pumunta. Ang pananampalataya natin ay lumalago pa, 'no? Dahil ang Panginoon ay mabilis na tumutugon sa ating pong mga pangangailangan at tayo po, kung tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at nakikilala natin siya, 'no, ang ating tiwala ay magiging gano'n na lamang. Sabi po sa Psalm 46:1, "A very present help in trouble," 'no? Ang kamay ng ating Panginoon ay talagang handa, 'no, sa pagtulong sa atin, 'no. Hindi na natin kailangang magdalawang isip o magdalawang salita kung tayo po ay hihiling sa ating Panginoon. Dinidinig ng ating Panginoon ang ating pong mga kahilingan. Sabi sa Hebrews 6:18, "Who have fled for refuge." Tayo po yun, 'no. Tumakas po tayo, pumunta tayo at tayo po ay mangubli, 'no, o magkubli, 'no, sa kanlungan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, kapagka tayo po ay naghahanap ng kaligtasan, matatagpuan po natin ito kapag tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag po natin hintayin, 'no, hanggang tayo po ay lamunin ng takot o kaya tayo po ay sumuko, 'no. Gawin po nating una sa ating pong mga isipan. Dapat po ito ay automatic instinct na tayo ay tatakbo sa ating Panginoon. Gano'n din ang mga bata, 'di ba, 'pag sila po ay natatakot, 'no, titingin sila sa paligid at 'pag nakita nila yung kanilang mga magulang, diretso, 'no. Hindi na po sila kung saan-saan pumupunta, diretsong pumupunta at yumayakap sa magulang. Dahil ano po, dahil kilala nila ang kanilang ama, kilala nila yung kanilang ina, at sila po ay nagtitiwala sa kanila. Gano'n din po sa atin. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, siyempre hindi na tayo pupunta sa iba. Diretso tayong tatakbo sa ating Panginoon. Okay? At ang pang-apat na puntos po, letter E, elevated above fear and harm. Alam niyo, yung tower po kasi, ito yung nag-aangat sa atin. Ito yung kanlungan na mataas, 'no. Hindi lamang po ito nagproprotekta sa atin, 'no. Ito rin po ay nagbibigay ng tamang pananaw, 'no. Mula po kasi sa taas ng ating Panginoong Diyos ay nakikita po natin ang kilos ng ating Panginoon. Nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, 'no. Tayo po ay kumakanlong sa ating Panginoon at nararanasan po natin ang kapayapaan. Binabago po ng ating Panginoon yung ating isipan, 'no, at nakikita natin ng buo, 'no, tawag na bird's eye view ang buhay po natin at tayo po ay lubos na umaasa sa Kanya. Sabi po sa Psalm 27:5, "He shall set me up upon the rock." Oh, kaya nga, siya mismo ang maglalagay po sa atin doon sa lugar kung saan tayo ay magiging safe. Kaya po, kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Colossians 3:1 and 2, "Set your affection on things above." No? Atin daw pong ituon ang ating pong pag-iisip sa mga bagay sa itaas. O, wag daw po nating tingnan yung mga bagay-bagay na may isip po natin parang taliwas naman doon sa ini-expect natin. Alam nyo, dito sa mundo, lalong-lalo na yung binibigay po sa atin at inaalok sa atin ng mundo, no, ng kaaway. Akala natin sa umpisa, magiging safe tayo o kampante tayo.
Pero hindi po in the long run o kahit hindi pa in the long run sa susunod na mga araw ay nawawalan po tayo ng pag-asa dahil wala naman po kasing tibay yung mga pangako dito sa mundo, no? Tayo ay maaari, no, na magtiwala sa ating Panginoon dahil yung kanyang pong sinasabi, ito po ay hindi napapako, ito po ay nangyayari. Sabi po sa Ministry of Healing, page 249, faith lifts the soul above fear. No? Inaangat daw po ng pananampalataya ang kaluluwa, lalong-lalo na sa takot. Yan. So, mas higit pa yung pinaglalagyan sa atin ng ating Panginoon. O, halimbawa, dito yung takot natin. May mga time po kasi, for example, no? Dito sa first floor, nakita natin maraming mga hayop diyan, no? So matatakot po tayo kahit na nakakulong po sila, no? Pagka nakakita na kayo ng ahas, minsan kinikilabutan kayo, no? Pero kapag inilagay po kayo, inangat pa kayo mula doon sa first floor, matatakot pa po ba kayo? Hindi na. It's below me, no? So gano'n din po, tayo po ay inaangat ng ating Panginoon, no, sa ating pong mga takot. Tayo po ay binibigyan ng kapayapaan, no. Tingnan po natin yung problema mula sa pananaw ng ating Panginoong Diyos, hindi po sa bigat ng ating pong nararanasan. Dahil alam po natin, when we see our problem in the eyes of heaven, in the eyes of God, no, we can see that these problems are just small things, no? Hindi po ito malalaki. Ito po ay madaling solusyonan ng ating Panginoon. At kung tayo ay nasa ating Panginoon, maaari tayong umasa. Maaari tayong umasa sa ating Panginoon na gagawin niya ang mga bagay para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. At ang panghuling puntos po, number 5, no? Point 5, are resting in the assurance of safety. Sabi po dito, and is safe, no? Ang mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon, sila po ay ligtas. Ang kaligtasan po kasi ay bunga po ng pagtitiwala, hindi po yung sarili po nating lakas. Hindi po ipinapangako ng Diyos ang kawalan ng problema, no? Kundi katiyakan na sa gitna ng problema, nandyan ang ating Panginoon. Ang tunay po kasing kapayapaan ay nagmumula sa pagkakilala na tayo ay niligtas ng ating Panginoon, no? Nagiging matatag po tayo, nagiging malakas ang ating pong kalooban dahil kilala natin yung sino ang kasama po natin. Para din yan sa team ng basketball, no? Kung alam mo yung kasama mo ay magaling, matulin, magaling mag-shoot, no? Magaling mag 3 points, no? Magaling mag-rebound, no? At yung mga kasama mo ay halos ganun din. At nakita mo yung katunggali nyo, kaaway, ay kalaro ninyo ay parang hindi naman ganun. Nagiging malakas, no? Magiging ano tayo, no? Confident, no, sa buhay po natin. Sabi po sa Psalm 4:8, Thou Lord only makest me dwell in safety. So ganun din po. Sa ating Panginoon, since kilala natin ang ating Panginoon, alam natin na tayo po ay ligtas at tayo po ay iingatan ng ating Panginoon. Sabi pa sa John 10:28, Neither shall any man pluck them out of my hands. No? Wala ni sino man ang aagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoon. At hindi rin ho papayagan ng ating Panginoon na tayo po ay mawaglit. Maliban na lamang, ito yung lagi natin sinasabi, kung magdidesisyon tayong tumalikod at hindi na sumunod sa ating Panginoon. Sa magitan nun, wala nang magagawa. Dahil ang ating Panginoon, bigyan tayo ng power of choice. No? It's our choice if we will follow God or will turn away from Him. So, yun po ay decision po natin kung susunod tayo o tayo ay tatalikod sa ating Panginoon. Alam nyo dito sa Steps to Christ, page 57, those who trust in God are safe under His protection. Kaya naman, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, ay maiingatan niya tayo. Dahil kung tayo ay hawak sa Kanya, ay talagang aakayin niya tayo. Pero kung tayo bibitaw, ay hindi niya tayo
maakay. Alam niyo po, magpahinga po tayo at maging safe tayo sa protection ng ating Panginoon. Yung kapayapaan po ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga problema, kundi ang kapayapaan ay nagmumula kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Kaya naman, dito po sa Kawikaan 18:10, ito po ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang larawan ng banal, no, na katiwasayan na galing sa ating Panginoon. Ulitin po natin yung ating pong acronym, TOWER. No? TOWER. T, the name of the Lord reveals His character. Nandun sa pangalan ng ating Panginoon, yung kanyang karakter. No? At kung aalamin lang po natin kung ano yung karakter ng ating Panginoon. Maraming pangalan ng ating Panginoon dahil marami siyang ginagawa at marami ang kanya ang magagawa. Letter O, no? Our God is a strong refuge. No? Ang ating Panginoon ay matibay na kanlungan. Maaari nating pagtiwalaan. Okay, W, we must run, not wander. No? Tayo po ay tumakbo patungo sa ating Panginoon. Huwag po tayong magpalaboy-laboy. Kilalanin po natin siya na katulad ng mga bata, nakilala yung kanilang mga magulang. Na kapag sila po ay nakaranas na hindi sila safe, tumatakbo sila diretso doon sa kanilang magulang. Ganun dinawa po tayo. Letter E, elevate above fear. Huwag po nating hayaan na tayo po ay hawakan ng takot. Lumakad tayo na mas nakakaangat o nakaangat, no, mula doon sa takot dahil tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. And letter R, resting in the assurance of safety. No? Tayo po ay mamamahinga sa katiyakan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Yan po ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, no, ating pong alalahanin, God is our tower. Maaari tayong pumunta doon at tayo po ay magpahinga, tayo may magkanlong dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin. Wala yung panganib, tayo po ay maliligtas kung tayo ay nandun sa ating Panginoon. Pinoprotektahan po niya tayo. Hindi lang po siya malapit, no? Siya po ay lubos na nandyan, kasama po natin, hinahawakan tayo, ginagabayan tayo. Tumakbo tayo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil doon ay ligtas tayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami na kami ay inaanyayahan ninyo na magpahinga dyan sa muog kung saan nandyan po kayo. Makakasama po namin at bibigyan kami ng kapayapaan. Panginoon, patuloy na ba po naming alamin at kilalanin kayo. Dahil ang inyong pangalan, yun inyong karakter, yun din naman ang inyong kayang gawin. Kaya po Panginoon, nagtatalaga kami ng aming sarili sa inyo. Samahan nawa po kaming lubos hanggang sa makita namin kayo sa alapaap ng mga langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.